Tutukan ang water level sa mga dam sa gitna ng pagdating ng bagyong Chedeng. Live natin makakausap si Dr. Susan Espinueva, ang Hydrometeorological Division Chief ng Pag-asa. Magandang umaga, Dr. Espinueva. Yes, magandang umaga. Ano po ang latest sa mga water level sa Angat, San Roque, Magat at Pantabangan dams? As of 8 a.m. ngayon, halos walang pagbabago yung mga level ng ating dams compared sa kahapon. Ang Angat nasa 18.9 meters below pa rin sa deficit niya. At saka yung Pantabangan and San Roque Dam, nasa more than 40 meters ang deficit nila. Pero yung malakas na pagbuhos ng ulan na inaantay pa natin, hindi ba? Ano po yung mga paghahanda ng mga personnel sa dam para sa pagbuhos ng ulan? Well, closely monitoring yung ginagawa po natin and close coordination sa mga dam managers tungkol sa forecast rainfall na dulot nitong pagdaan ni Chedeng within the Magat area. Kung matatandaan natin, kahapon nasabi ko na ang isa sa mga dams na threatened dito sa pagdaan ni Typhoon Chedeng, itong Magat, dahil ito yung pinakamalapit doon sa periphery ng rain band ng Chedeng. So, nakikipag-ugnayan po kami and nasa preparatory phase kami kung sakasakaling malaki ang ibubuhos niyang ulan dito sa watershed ng Magat. Ang malawakang pagbaha sa Pangasinan noong Typhoon Pepeng noong taong 2009, ibinintang sa pagkawala ng tubig sa mga dam. Ano ba yung posibilidad na mangyayari ulit yun? Hindi na po mangyayari yon dahil nakita po natin yung mga paghahanda na ginawa natin after Pepeng. Yung lahat ng pakikipag-ugnayan, pati ni-review yung mga dam protocols natin ay kailangan isagawa lahat yon. At nakipag-ugnayan din po kami sa ating mga local government officials para maiwasan na po yung ganong miscommunication tungkol sa mga warnings na ipinapalabas ng Pag-asa at saka yung National Power Corporation. So ano mismo, ma'am, yung mga reforma o yung pagbabago para maiwasan ulit yung ganong klaseng baha? Unang-una, matatandaan natin, noong April, nagkaroon tayo ng launching ng flood forecasting and dito sa AGNO, Flood Forecasting and Warning System, kung saan pinalitan po natin yung ating mga observation facilities. So on real time, nakikita po natin kung anong level o height ng tubig along AGNO River. And then yung lakas ng pag-ulan, meron tayong additional rainfall stations. Bukod doon, meron tayong mga Doppler radar dito po sa Baguio, kung saan nakikita po natin yung forecast rainfall within the watershed ng AGNO. So, Doktor, kailan po ba dapat magpakawala ng tubig mula sa mga dam? Kapag na-reach po yung spilling level, like for instance, ang San Roque po, ang spilling level niya ay 280. So, nasa 232 meters pa lang siya ngayon. And kapag umabot sa 280 at may inaasahan po tayong malakas na pag-ulan dulot ng isang bagyo, nagkakaroon po ng pre-release operation kung saan bago pa lang dumating yung lakas ng ulan, pinabababa na yung level ng tubig at binubuksan na, inuunahan na po yung buhos ng tubig galing sa bagyo. Okay, maraming salamat, Dr. Susan Espinueva, ang Hydrometeorological Division Chief ng Pag-asa. Good morning din po. Sa ibang